Finally, after natin mabigo sa unang breeding project sa kanila, maglilay na din ng egg sa wakas si Mami Katie. So let's back up a bit para naman may timeline tayo. Simulan natin sa pangatlong salang ni Katie at ni Perry. So pinagtagpo ulit natin yung landas nila nung March 7 kasi nga nabigo tayo last year. Imbis maglay ng egg si Katie, nagmolt, kaya yan, pinabembang ulit natin kay Perry. Etong time na to hindi na nangligaw si Perry, diretso na agad. Malala nun, nag 2 pops pa nga ang walang iya. Na para bang may expired na siya, huling banat niya na to kaya sinulit niya na. Then syempre, after bembangan, binomba natin si Katie. Pinakain natin na pinakain hanggang sa ayaw niya na at ang last kain niya is nung April 20. After ng milayan, ayaw niya na. Kaya tinago ko na siya sa loob ng bahay. Tinanggal ko siya dun sa 3rd floor kasi baka masyado mainit eh. Then kahapon, sapot siya ng sapot, hindi siya mapakali. Syempre pumasok agad sa isip ko maglilay na ata to ng extra kaso bakit yung ginagawa niya sapot pabilog sa bahay niya. Inisip ko baka trip lang din talaga magsapot kasi nakapalibot sa kanya hindi sa ilalim eh. Pero anyways, nag-setup pa rin ako, binuksan ko na lang yung pinto nito. Syempre yung hindi bukas sa bukas, hindi lang nakadikit yung magnet in case maabutan ko siya maglay ng egg. Pag binuksan ko yung pinto, hindi siya mabubulabog. Pero nawalan din ako ng pag-asa kasi gabing-gabi na, alas 11 na ata to, tas ganyan pa lang yung nagagawa niya. Sabi ko baka trip lang talaga, so tinulog ko na lang. Kaso ng paggising ko kinabukasan 5 AM, alas 5 ng madaling araw kanina, di pa rin siya tapos. Tuloy pa rin yung pagpatong niya ng web, grabe, kawawa, mukhang pagod na nga oh. This time, sure na ako maglagay na talaga ng egg si Katie. Nakapaglatag na siya ng pang-ilalim na layer eh. Pero hindi lang yan, 3 oras pa ulit yung inabot. Kahit sobrang kapal na nung mat niya, mas kinapalan niya palalo. Hanggang sa dumating ang alas 8 at doon na pumotok ang panabigan ni Katie. Tignan nyo maigi naka-hyperlapse kasi to all the way. 4 na oras ata to, di ko na ginalaw. Kung mapapansin nyo, may pumapatak na parang tubig dun sa ilalim ng abdomen ni Katie, di ba? Yun na pala yun. Doon na magsisimula ang life cycle ng tarantula. Yun ay kung successful yung breeding natin. Kaso po siya kawawa, pumayat yung abdomen. Balik natin. De, joke lang, labas ulit natin. Ang satisfying lang kasi tignan parang ang sarap sa feeling. Pero syempre si tarantula hindi. Kasi kahit tapos niya na ilay lahat ng egg na yan, hindi pa tapos ang trabaho ng isang mama tarantula. Tatakpan niya pa ulit siya ng napakakapal na sapot. Grabe yung pag-secure nila sa mga future babies nila, no? Nakakatuwa. Protektado, grabe. Pagkatapos siya takpan, pinipilas niya na yung mga gilid-gilid kasi pibit-bitin niya pa ulit yan, hindi pa siya tapos. Poprotektahan niya pa ulit yung egg sac na yan hanggang sa mapisa sila. Grabe sakripisyo, no? Nakakatuwa. Di na rin siya kakain, talagang focus lang dun sa egg. Pero siguro mga 30 days from now, kukunin ko na sa kanya yung egg sac na yan para mapakain. Tsaka ma-check kung may legs na yung egg nila, meaning successful na tayo nun. For now, iwan na natin si Mami Katie. Hindi ko na rin gagalawin yung enclosure kasi nakaset na naman to. Hayaan na natin siya magpahinga at pagod at stress na rin yan. Update na lang ulit tayo siguro mga 25 to 30 days from now, okay? Yun na lang din muna for today mga Alodi. Bye-bye!